Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ako po, ano na ito kabibig? Naghugas kamay na naman si BBM. Sabi ni Marcos, himas-himasin na daw natin ang mga kongresista. Bakit namin himas-himasin ang mga kongresista, BBM? Oy, anong akala mo sa amin? Diba? Nilaglag na talaga ni BBM ang mga kongresista. Kasi ang budget daw nandoon na sa mga kongresista. Halaka! What a revelation! Anong klaseng budget ba BBM yung sinasabi ni Senator Amy Marcos sa 20 million cash incentives pag pumirma na kayo sa impeachment ni BP Sara? Yun ba ang pinopoint out mo na nasa kamay na ng mga kongresista? Na kailangan na nating himas-himasin ang mga kongresista? Koy. Bakit ganyan, kabibig? Nako, itong mga kongresistang ito, nako, I'm sure takot na kayo. Aside from nilaglag kayo ni BBM, na sa inyo na pala ang budget, wala nang pakialam si BBM dyan, ito, si Senator Pia Cayetano ang bagong Blue Ribbon Chairman. Lagot na mga kongresista na sangkot sa flood control scam. Opo. And I'm sure, hindi na kayo makakatago. Oo mga kabibig. Sabi ni Senator Marcoleta, walang bitterness sa kanyang puso na si Senator Pia Cayetano ang nagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi miyembro naman siya at may karapatan naman siyang magtanong sa mga ipapatawag ni Senator Pia Cayetano. And I think Senator Marcoleta has also the right na mag-call out sa mga congressman na di umano'y noon na mention ng mga diskaya. Naku, exciting to kabibig. Maraming mga congressman na nag-say yes sa impeachment ni BP Sara na nasa listahan ng mga diskaya. And I think it's time, mga kabibig, na ipatawag na sila. Oy, Senator Pia, pinagtatawanan ka ng ibang kongresista kasi ang drama mo daw, umiyak-iyak ka pa sa Senado. It's time for you to take revenge. It's time for you to call them and answer them the accountability sa flood control. Kung pinapa-impeach si BP Sara for transparency and accountability, well, the Blue Ribbon Committee Chairman, headed by Senator Cayetano, may accountability and transparency na rin sa flood control. So, tingnan natin kung gaano ba ka-efficient, kung gaano katapang si Senator Pia Cayetano kasama ni Senator Marcoleta. But before that, pakinggan natin si BBN na himas-himasin daw ang mga kongresista. Bakit namin himas-himasin? Ibinoto namin sila, it's because naniniwala kami na may mga magandang programa sila para sa amin. Pero ngayon, himas-himasin sila para sa ano to? Binoto namin sila para himas-himasin BBM. Dapat sana, instruksyonan mo ang mga kongresista na yung budget na meron kayo, ipamahagi nyo sa distrito nyo, gumawa kayo ng proyekto. Hindi yon kami pa, mga butante, ang himas-himasin ang mga kongresista para kaming mga pulubi na humihingi sa aming mga kongresista ng magandang programa para sa distrito namin. Hindi ganon. 'Di ba? Sa panahon ng kampanya, grabe kayong maka-promises. Pero tama nga, promises are meant to be broken. Sige, pakinggan natin to ha. BBM, himas-himasin ang istorya. Go. Si Congresswoman, Ligawan nyo daw si Congresswoman. Bakit? ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil Ligawan nyo daw si Congresswoman. Bakit? silang may hawak ng budget kaya ano na natin, medyo himas-himasin nyo na para... So, ibig sabihin, kailangan maghimod puwet tayo sa mga congressman. Halaka. Coming from the president himself, Yes. ligawan daw natin yung congressman. Kahit yung congressman ay corrupt, ligawan natin. Halaka. Para magkaroon tayo ng bigas or budget, ayuda. Wow! Ikaw pa ang nagmo-motivate sa mga tao na, uy, kailangan yung ligawa, yung congressman ninyo. Instead na siya yung stop or magpigil.
doon sa impending corruption. Kasi corruption na ito eh. Oh, tama. Regardless, kahit nakikita mo pala na nangungurap yung congressman, ibig sabihin, kasi siyang congressman, depende sa kung anong barangay ang gusto niyang bigyan. Tama. Kapag ikaw ay hindi maghimod pa sa congressman, walang ayuda yung barangay ninyo. Just what happened dyan sa Batangas na inexpose ni Kong Lebiste. Investe, 81 na barangays ang hindi nabigyan. Bakit? Kasi hindi sila naghimod puwet kay Vilma Santos na nagmaktol, nagtampo. Nako. And here you are, you have the president coming from the mouth, ligawan daw ninyo ang inyong congressman. Talagang ano to. Grabe, liga. Bakit kailangan pa naming ligawan? Responsibilidad yan ng mga congressman binoto namin na bigyan ng magandang proyekto ang distrito. Yung budget na nasa bulsa ng congressman, hindi yung pera niya. Ha? Pera yan taong bayan at hindi kami maghimas-himas sa kanila. Hindi kami himus puwet sa kanila para lang mabigyan ng programa. Konsensya nila kung bibigyan ba kami ng programa or hindi. Diba? Grabe si BBM. Presidente siya. Ganito siya mag-instruct sa Pilipino. Oh, himas-himasin nyo na ang mga congressman nyo. Ligawan nyo na ang mga congressman. Dapat, ang instruction mo, mga congressman, may pera na kayo, may budget na, gawin nyo na ang proyekto. Tapos, imbitahin nyo ako, tingnan ko kung anong proyekto na makabuti sa distrito mo. Hindi yung ang mga tao nagmukhang pulubi, nagmukhang uhaw, at hihimas-himasin, ligawan pa namin, maghimod puwet kami sa mga congressman. Sana hindi na lang tayo mag-elect ng congressman kung ganito ang klase mga congressman meron tayo. Diba? Anong klaseng advice ng presidenteng ito? Grabe naman. Ginawa yun talaga kaming mababang tao. Parang tingin namin sa sarili namin ngayon, no? Walang purpose sa buhay sa Pilipinas. Kasi ang nakikita namin, hindi kami mag-grow, wala kaming matatanggap na ayuda o programa sa gobyerno kung hindi namin himas-himasin ang mga congressman. Kung hindi kami sip-sip sa mga congressman. Grabe yung pagka-presidente. Ang ganda ng kanyang advice. So ngayon, nilaglag niya ang mga kongresista. So sabi ng presidente, oy, wag niyo na akong anuhin ha, wala sa akin ang budget, hindi na ako makatulong sa inyo, o doon na kayo sa mga kongresista niyo. Wag niyo na akong i-call out, hindi ko na yan trabaho na yung mga kongresista. Hugas kamay. Nilaglag niya ang mga kongresista. So ngayon, ang mga tao, doon na sa mga kongresista maghahanap ng mga programa. Bakit? Kasi sabi ni BBM, ligawan namin ang mga kongresista. Himasin namin ang kongresista. Diba? Nako po. And speaking of the kongresista, itong Blue Ribbon Committee na ang chairman ay si Senator Pia Cayetano. Maghanda-handa na kayo. Kasi si Senator Pia is not, hindi ito laro-laro lang. Ito na. Yung expectation niyo po kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin. Yun ang core. Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Kung sino-sino may kagagawan yan para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Correct. Ganda. Ito, Chairman kayo, tayo ha. chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? No. Not at all. Kahit na halimbawa member lang ako doon, really, Trixie.
Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Of course. Wala namang... Hindi kailangan chairman Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon siguro yung i-agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nga. nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi Yes, naman Hindi ako... ba kayo tumigil? Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. iniwan. Dilalo na ngayon. Yan ang totoong Dilalo na ngayon. Yes, sa inyo. Yung expectation niyo po kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin. Yan Yun ang core. Uy, Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga, Yes. kung sino-sino may kagagawan yan para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether ako chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Hala. well, Chairman, kayo Panagutin na talaga ni Senator Marcoleta. Naku po. So, yan nakabibig ang ating Litis Libak-Libak for today. Mananagot ang mga sangkot sa, tawag ito, Blue Ribbon ang sa flood control. Merong shinare si Alvin and Tourism, mga kabibig pa. Ito yung mga pangalan ng mga kongresista na na-mention na mga diskaya. Ito sabi dito. 5 QC representative na konektado sa flood control issue nag-yes sa impeachment para makatakas sa paratang. Kapag may issue dapat harapin, nag-yes daw sa impeachment para makaligtas sa flood control issue. Sina Arjo Atayde, Ralph Tulfo, anak ni Rafi Tulfo, Franz Pumaren, PM Vargas at Marivic Copilar. Habang ginagawang sentro ng bangayan ang impeachment sa Congress, mas lumalakas naman ngayon ang Senado na gustong habulin ang mga congressman sa flood control controversy. Kaya may ilan na napapatanong na kaya ba todo bira sila sa impeachment para makaligtas sa sariling issue sa flood control? Akala nila safe sila pag nag-yes. The people are watching. Dapat niya mapatalsik sa pagka-congressman at ibalik ang pinagnanakaw at makulong, isulong ang death penalty para sa mga kurap at lahat gagawa ng krimen. The true investigation begins. Ngayon si Senator Pia Cayetano na ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So kailangan na ba nilang magtago? Kailangan naman lang lumaya sa bansa natin? Kung hindi sila guilty, it will stay. Kung perong guilty sila, kailangan nilang umalis. Huwag namang umalis. Huwag niyong talikuran ang mga obligasyon niyo at responsibility, accountability. Kasi palaging sinisigaw niyo accountability. Hindi pa nga natin natanong kung totoo ba na party kayo sa flood control anomalies. Issue pa lang yan, ha? Kaya yung ibang congressman nag-yes sa impeachment kasi takot na kung si Sara ang uupong presidente, wala na silang matataguan pa. Maraming makukulong daw na mga politiko pag si VP Sara na ang uupong presidente. Ayan ang gusto namin. Si Bato, wanted na daw nila. Ang bilis, DOJ, NBI, DILG at kung ano-ano pang ahensya. Nagsaning puwersa para manhunt of Bato. Sasali pa si Torre. Pero si Zaldico, yung mga ibang wanted, nagmanhunt ba sila? Si Atong Ang, may manhunt ba ang NBI at lahat ng ahensya? Si Zaldico, kumusta na? 'Di ba? Pag pro-government, drama-drama lang, sabi ng ibang netizen. Pero pag anti-government or hindi kaanib nila, nako, lahat ng ahensya gagalaw. Grabe naman po kayo sa mga obserbasyon nyo. Hindi lang, kasi sumusunod na sila sa ICC. Ano ba? ICC ba ay parte ng Pilipinas? Parte na ba tayo sa The Hague? Parte na ba ang bansang Pilipinas sa The Hague? Republic of Philippines, The Hague na ba ang Pilipinas? Grabe mga netizen kung makareact.
So ikaw kabibig, ano ang inyong reaction sa ating libak-labak with evidence ngayon? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.